Magandang umaga sa lahat. Ngayon nandito ako sa Morong Highway kung saan dito ako bumibili ng aking mga recipe para sa aking beef pares. Beef brisket po ang ating gagamitin para sa ating beef recipe ngayong araw. Siyempre, hindi mawawala ang taba ng baka. Hello guys. Hello everyone. For today's video, magluluto tayo ng beef pares. So namili na ako kanina ng gagamitin natin sa pares. So bumili ako ng beef brisket. Samahan niyo ako guys sa pagluluto nito para may matutunan kayong bagong idea. So itong best part na karamihan ginagawa ng mga nagtitinda ng beef pares sa kanto. Itong beef brisket. May halo siya kunting taba. So ayan. Nahugasan natin na siya ng maayos. Meron din tayo ditong ihahalong taba ng baka. So ito magpapasarap sa ating baka karamihan. Naghahanap ng taba. So ihalo din natin yan. So ngayon, hiwain muna natin itong ating mga ingredients. So meron ako ditong sibuyas. So maliliit lang na gayat ito guys. Gagamit din ako ng puting sibuyas. Ito ay dumadagdag ng lasa sa ating pares. Mas maganda itong gamitin. Ang diskarte ko sa paggagawa ng pares, kapag gusto mong talagang masarap yung pares mo, so hindi mo siya titipirin sa mga ingredients. Hindi ako nagtitipid sa mga ingredients. So, sobrang fan ako ng bawang, so ubusin ko itong bawang na to para sa ating pares. So kung nagtitipid kayo, pwede kayong bumili ng niluto na bawang, yung garlic na nabibinta sa palengke. So gagamit din tayo ng luya. Ready na ang ating mga ingredients, so start na tayo magluto. Sa mainit na kawali, ginisa ko muna ang taba ng baka. Kapag nagmantika na ang ating taba ng baka, ilalagay na natin itong garlic. When our garlic is already golden brown, pwede na nating ilagay ang puting sibuyas. Malaki ang tulong ng puting sibuyas sa ating pares recipe ngayon. Haluin lamang natin hanggang sa lumabas ang aroma ng sibuyas at ilalagay na natin ang ating hiniwang luya. Haluin lamang ng tuloy-tuloy hanggang sa maluto ang luya. Pwede na nating ilagay ang ating beef brisket. Haluin lamang natin hanggang sa mag-golden brown ang beef brisket. Instead of pure water ang nilagay ko, gumamit ako ng pinagugasan ng bigas tulad sa ginawa ko doon sa goto recipe. Next, ilalagay na natin itong ating scallions at itong ating star anise. Maglalagay din tayo ng 1 gram ng buong paminta. Takpan na natin, lulutuin natin ito ng 1 hour and 30 minutes.
Habang pinapakuluan natin ito, tanggalin lamang natin yung mga scums na nakikita natin sa ibabaw ng ating pares. Sa pagluluto ng pares, kailangan maging matyaga. Kapag may tiyaga, makakamit mo ang iyong inaasam na tagumpay. Maglalagay din ako ng beef cubes para mas lalong sumarap ang ating pares. So next step natin, ilalagay ko na itong tinunaw na cornstarch at sinamahan ko din ng kunting harina para mas lumapot ang ating sabaw sa ating beef pares. Haluin lamang natin ito ng dahan-dahan para hindi mamuo ang ating cornstarch o yung harina. Haluin lamang natin ang tuloy-tuloy para mas lalong lumapot ang ating sabaw. Maglalagay na ako ng toyo para mas lumasa na ang ating beef pares. Dito makikita na natin ang talagang itsura ng pares. Haluin lang natin ang tuloy-tuloy para mag-absorb yung toyo sa ating beef pares. After 1 hour and 30 minutes, luto na ang ating beef pares. Maglalagay na ako ng chopped onions and chopped scallions sa ating beef pares. Haluin natin para ma-distribute ng maayos ang spring onion sa ating pares. Gusto kong ganito lang ka-sticky ang ating sabaw. Napansin nyo na malalaki ang aking pagkahiwa, so ganito talagang style ng mga nagtitinda sa street foods. Hindi natin masasabi kung pares itong ating niluto ngayon kung wala itong ating sinangag na kanin. So magluluto na tayo ngayon ating sinangag. Sa mainit na kawali, maggigisa lang tayo ng bawang. Gumamit din ako ng taba ng baka para sa ating paggisa. Kapag golden brown na ang ating bawang, ilalagay na natin itong dinurog na kanin. Kailangan sa garlic rice, ang kanin mo hindi malambot. Dapat maganda ang kanyang pagkakaluto. Maglalagay din ako ng isa pang pampalasa sa ating garlic rice, yung spring onion o kaya yung chopped scallions. Haluin lamang natin hanggang sa ma-achieve natin ang gusto nating luto sa ating garlic rice. Luto na ang ating garlic rice. Ilagay na natin sa plato ang ating nilutong garlic rice para makapag-prepare na tayo upang makakain na tayo. Maglalagay na rin tayo ng ating beef pares sa ating bowl upang matikman na natin ang napakasarap na beef pares. Siguradong mapapa-extra rice tayo na to dahil kulang ang ating nilutong garlic rice. So magsasaing ba ulit si Mrs. Tara, kainan na! At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutang i-like ang aking video na ito at mag-subscribe at click nyo ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Salamat!